Sa gabing iyon, ako ay nakasuot ng aking pinakamagarang barong Tagalog, nakangiti sa harap ng mga kamera at hawak ang kamay ng aking asawa. Akala ko, ako ang pinakamaswerteng lalaki sa buong Pilipinas. Pero sa likod ng mga ngiti, sa likod ng marangyang hapunan sa Manila Hotel, may isang patalim na nakatutok sa aking likuran. Sa loob lamang ng isang gabi, muntik nang mawala sa akin ang lahat, ang aking bahay sa Alabang na pinagpaguran ko ng 50 taon, ang aking ipon na umaabot sa 60 milyong piso, at higit sa lahat, ang aking kalayaan, ang aking dangal bilang isang tao, ang babaeng katabi ko sa pagtulog, ang babaeng pinangakuan ako ng habambuhay na pag-ibig. Siya pala ang magpapalaya sa akin sa sarili kong pamamahay. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang isang piraso ng papel. Isang papel na nagsasabing ako ay baliw, na ako ay ulyanin, na ako ay wala ng silbi. Pero nagkamali siya. Akala niya, dahil 70 taong gulang na ako, ay hindi ko na kayang lumaban. Akala niya dahil mahina na ang tuhod ko, ay hindi ko na kayang tumayo. Kinuha niya ang aking pera. Kinuha niya ang aking tiwala. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ay isang sundalo. At ang sundalo ay hinding-hindi sumusuko ng walang laban. Masakit, sobra ang sakit. Hindi dahil sa pera. Ang pera ay kikitain muli. Ang bahay ay maipapatayo muli. Ang masakit ay ang paglapastangan. Ang kawalan ng utang na loob. Minahal ko siya. Pinapasok ko siya sa buhay ko. Noong akala ko ay mag-isa na lang akong mamamatay. Tinuring ko siyang parang tunay na reyna. Binigay ko ang lahat, pati ang susi ng aking puso. At ang susi ng aking kahadeyero. Pero ano ang sukli niya? Isang plano. Isang malamig at kalkuladong plano para itapon ako sa isang mental facility. Gusto niya akong ikulong sa Hacienda Kalinga. Isang lugar kung saan ang mga matatandang tulad ko ay hinihintay na lang na malagutan ng hininga. Gusto niya akong mabulok doon. Habang nilulustay niya ang bawat sentimo na inipon ko para sa kinabukasan sana namin. Tinawag niya akong mahal sa harap ng maraming tao, pero sa likod ko, tinawag niya akong target. Para sa kanya, hindi ako asawa, hindi ako tao. Ako ay isa lamang pitaka na naglalakad. Isang matandang ulyanin na madaling bulahin, napakasakit isipin. Na habang inaalagaan ko siya, habang iniisip ko ang kanyang kapakanan, siya naman ay abala sa pagpapapirma sa akin ng mga dokumento na hindi ko naiintindihan. Ginamit niya ang aking kahinaan. Ginamit niya ang aking pagmamahal para gapusin ako sa sarili kong mga pirma. Wala siyang galang sa aking puting buhok. Wala siyang galang sa aking sakripisyo. Ang tanging nakikita lang niya ay ang kislap ng salapi. Pero sa gabing ito, sa mismong gabi ng parangal para sa mga veterano, nagbago ang ihip ng hangin. Isang sobre, isang simpleng sobre mula sa isang estranghero ang nagligtas sa aking buhay. Kung hindi dahil sa babalang iyon, marahil, ngayon ay nakatali na ako sa isang kama. Tulala, at dahan-dahang namamatay sa lungkot. Pero nakita ko ang katotohanan. At noong gabing iyon, namulat ang aking mga mata. Ang maamong asawa na kilala ko ay naglaho. At ang nakita ko ay isang halimaw. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Akala nila panalo na sila. Nagdiwang sila ng maaga. Pero hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Maaaring matanda na ako. Maaaring mabagal na akong maglakad. Pero ang utak ko ay kasing talim pa rin ng aking itak noong ako ay nasa serbisyo. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan para sa akin. At para sa 12 iba pang matatanda na naging biktima ng kanilang kasakiman. Sisiguraduhin ko na ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay babayaran nila ng rehas na bakal. Akala nila matatapos ang kwentong ito sa aking pagkatalo, pero nagkakamali sila dahil ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang at magtatapos ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Bago natin ituloy ang kwento ng aking pagtakas at ang aking laban para sa katarungan, kung kayo ay may pinagdadaanan ding ganito, o may kakilala kayong nakakaranas ng pang-aapi sa sarili nilang pamamahay, huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Pakiusap, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Dahil ang kwentong ito ay para sa bawat lolo at lola
na lumalaban para sa kanilang dignidad. I-comment sa ibaba kung taga saan kayo at kung anong oras ninyo ito pinapakinggan. Gusto kong malaman na kasama ko kayo sa laban na ito. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim dahil babalik tayo sa simula. Sa gabi sa Manila Hotel, kung saan ang isang simpleng tawag sa telepono ang naging hudyat ng aking bangungot. Ang Manila Hotel ay nagniningning noong gabing iyon. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa hangin. Ito ang gabi ng Veterans Appreciation Dinner. Isang gabi para parangalan kaming mga nagsilbi sa bayan. Nakaupo ako sa pabilog na mesa, suot ang aking paboritong barong. Ang tela ay medyo masikip na sa akin kumpara noong nakaraang taon, pero maayos pa rin tingnan. Sa aking tabi ay ang aking asawa, si Cynthia. Napakaganda niya sa kanyang pulang bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maigi. Ang kanyang ngiti ay napakatamis habang kinakausap ang mga opisyal at mga donyor. Hawak niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. O iyon ang aking inakala. Habang nagtatalumpati ang isang general sa entablado tungkol sa katapangan at sakripisyo, naramdaman ko ang paggalaw ni Cynthia. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa maliit niyang bag. Kumunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa akin na parang humihingi ng paumanhin. Arturo, mahal, bulong niya sa aking tainga. Ang boses niya ay malambing, parang musika. Kailangan ko lang sagutin ito. Importante daw sabi ng event coordinator. Tungkol yata sa sound system para sa speech mo mamaya. Tumango ako at ngumiti. Sige lang mahal, hihintayin kita dito. Tumayo siya. Hinalikan ako ng mabilis sa pisngi at naglakad palayo papunta sa labas ng ballroom. Pinanood ko siya habang naglalakad. Ang kanyang pulang bestida ay agaw pansin sa karamihan. Sabi ko sa sarili ko, napakaswerte mo Arturo. Sa edad mong ito, may nagmamahal pa rin sa iyo ng ganito. Pero hindi ko alam na ang halik na iyon sa aking pisngi ay halik ni Judas nang mawala na si Cynthia sa aking paningin. Ibinalik ko ang aking atensyon sa aking pagkain. Ang salmon ay mukhang masarap, pero bago ko pa man mahawakan ang aking tinidor, may naramdaman akong presensya sa aking tabi. Hindi ito waiter. Hindi rin ito isa sa mga bisita na gusto lang makipagkamay. Iba ang bigat ng hangin. Tumingin ako sa aking kanan. Sa kabilang mesa, may isang matandang lalaki na nakatingin sa akin. Siguro ay nasa 80 anyos na siya. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ang kanyang mga mata ay malungkot pero matalim. Suot niya ang isang lumang barong na medyo maluwag na sa kanya. May tsapa ng Philippine Navy sa kanyang dibdib. Hindi ko siya kilala, pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay parang kilalang kilala niya ako. Parang alam niya ang buong buhay ko at parang naaawa siya sa akin. Bigla siyang tumayo. Mabilis ang kanyang galaw para sa kanyang edad. Nagkunwari siyang dadaan lang sa likod ng upuan ko para pumunta sa ibang direksyon. Pero nang mapatapat siya sa akin, huminto siya sandali, isang segundo lang. Naramdaman ko ang isang bagay na matigas na dumampi sa aking kamay na nasa ibabaw ng mesa. Isang sobre. Isang maliit na brown envelope. Mabilis niyang idinausdos ito sa ilalim ng aking plato. Natatakpan ito ng table napkin kaya walang ibang nakapansin. Nagulat ako. Akmang tatanungin ko siya, "Pare, ano ito?" Pero yumuko siya ng kaunti. At bumulong. Ang boses niya ay garalgal, parang boses ng taong matagal nang hindi nagsasalita. Pero malinaw ang bawat salita. "Huwag kang uuwi ngayong gabi, Arturo." Natigilan ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pintig ng aking puso. Nagpatuloy siya sa pagbulong. Mabilis. Nagmamadali. Tingnan mo ang pahina 7. Basahin mo ang pahina 7 bago mahuli ang lahat. At bago pa ako makasagot. Bago pa ako makapagtanong kung sino siya o kung anong ibig niyang sabihin. Naglakad na siya palayo. Hindi siya lumingon. Dire-diretso siya papunta sa exit ng ballroom. Nawala siya sa dagat ng mga tao. Parang bula. Naiwan akong nakaupo doon. Naninigas. Ang palad ko ay nakadagan sa sobrang nasa ilalim ng table napkin. Nararamdaman ko ang kapal nito. Mainit. Parang may kuryente na dumadaloy mula sa papel papunta sa aking balat. Ano ito? Bakit niya alam ang pangalan ko? Bakit niya sinabing huwag akong umuwi?
Ang bahay ko ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Nandoon ang lahat ng alaala ko. Nandoon si Cynthia. Si Cynthia. Tumingin ako sa pintuan kung saan lumabas ang asawa ko. Wala pa siya. 30 segundo pa lang ang nakakalipas mula nang umalis siya. Pero parang ang haba na ng panahon. Dahan-dahan. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang sobre at inilagay ito sa aking kandungan. Nagtago ako sa ilalim ng mantel ng mesa. Sinilip ko ang laman. Nakita ko ang aking pangalan. Nakaimprenta sa malalaking letra. Arturo Jose Reyes. Hindi Katuro, hindi Art, kundi ang buong pangalan ko sa legal na dokumento. Ang pangalan na ginagamit ko lang sa bangko at sa mga titulo ng lupa. Kinabahan ako. May kung anong bumara sa lalamunan ko. Bakit may hawak na dokumento ko ang matandang iyon? Tumingin ako sa paligid. Wala namang nakatingin sa akin. Lahat ay abala sa pakikipagkwentuhan at pakikinig sa speech. Nagpasya ako. Kailangan kong malaman ang laman nito. Pero hindi dito, hindi sa harap ng maraming tao. Tumayo ako. Muntik ko nang matabig ang baso ng tubig dahil sa panginginig ng aking tuhod. Kailangan kong pumunta sa banyo. Kailangan kong basahin ang pahinap ito. Habang naglalakad ako palayo sa mesa, hindi ko maiwasang lingunin ang upuan ni Cynthia. Ang bag niya ay nandoon pa rin. Ang scarf niya ay nakasabit sa sandalan ng upuan. Mukhang normal ang lahat. Mukhang payapa, pero sa loob-loob ko. Alam kong simula na ito ng bagyo. Isang bagyo na wawasak sa lahat ng pinaniwalaan ko sa loob ng nakaraang 18 buwan. Hinawakan ko ng mahigpit ang sobre sa loob ng aking Amerikana at humakbang ako papunta sa katotohanan. Ang katotohanan na dudurog sa puso ko, pero magliligtas sa buhay ko. Pumasok ako sa palikuran ng mga lalaki, mabuti na lang at walang tao, tahimik. Tanging ang ugong lang ng aircon ang naririnig. Pero sa loob ng dibdib ko, parang may digmaan. Kumakabog ang puso ko ng mabilis. Parang sasabog. Pumasok ako sa pinakadulong cubicle at inilak ang pinto. Isinandal ko ang aking likod sa malamig na pader. Huminga ako ng malalim. 1 beses, 2 beses, kailangan kong kumalma. Kailangan kong maging matatag. Gaya ng itinuro sa akin sa hukbo noong bata pa ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang sobre. Dahan-dahan. Binuksan ko ito. May ilang pirasong papel sa loob. Mga photocopy ng dokumento. Pero mukhang totoo. Mukhang opisyal. Kinuha ko ang unang papel. Nanlaki ang mga mata ko. Halos hindi ako makahinga. Isa itong bank transfer record. Isang resibo mula sa bangko. Nakapangalan sa akin, Arturo Jose Reyes. Ang petsa ay noong 1 linggo lang. Tiningnan ko ang halaga. Paulit-ulit ko itong tiningnan dahil baka namamalikmata lang ako. 11 milyon, 11 milyong piso. Inilipat mula sa aking retirement account papunta sa isang Heroes Haven Foundation o mas kilala bilang Hacienda Kalinga. Napahawak ako sa aking bibig. Diyos ko po, ang perang iyon ang ipon ko sa buong buhay ko. Dugo at pawis ko iyon sa serbisyo. Iyon ang pera mula sa pagbebenta ng lupa ng mga magulang ko sa Batangas. Iyon ang dapat na gagamitin namin ni Cynthia para mag-travel. Para maging komportable ang aming pagtanda. Pero ngayon, wala na. Inilipat na sa ibang account na hindi ko naman alam kung ano. Sino ang pumirma? Tiningnan ko ang ibaba ng papel. Nandoon ang pirma ko. Kamukhang-kamukha ng pirma ko. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako pumirma ng ganito kalaking halaga. Hindi ako tanga para ibigay ang lahat ng pera ko sa isang iglap. Kinuha ko ang pangalawang papel. Mas lalong sumikip ang dibdib ko, titulo ng lupa. Ang bahay ko sa Alabang. Ang bahay na ipinatayo namin ng yumao kong asawang si Elena. Ang bahay kung saan lumaki ang anak kong si Danilo. Nakasulat sa dokumento na inililipat ko ang pagmamay-ari nito sa isang trust fund. At sino ang administrator o tagapamahala ng pondo? Si Cynthia. Ang asawa ko. Bakit niya ito gagawin? Bakit kailangan niyang nakawin ang bahay ko? Akala ko ba ay mahal niya ako? Akala ko ba ay magkasama kaming tatanda doon? Pero ang pinakamasakit ay ang huling dokumento. Ang tinatawag na Pahina 7. Ito ang papel na binanggit ng matanda kanina. Binasa ko ito ng dahan-dahan. Bawat salita ay parang kutsilyo na sumasaksak sa akin. Isa itong special power of attorney. Isang legal na kasulatan. Sinasabi dito na ibinibigay ko kay Cynthia ang buong kapangyarihan. Kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ko.
sa lahat ng desisyon sa buhay ko. Sa oras na ako ay ideklarang walang kakayahan o mentally incompetent at para suportahan ang dokumentong ito. May naka-attach na medical report, isang psychiatric evaluation. Galing sa isang doktor na ang pangalan ay Dr. Eduardo Manalo. Binasa ko ang diagnosis: early onset dementia, severe confusion, PTSD-related memory loss. Sinasabi ng doktor na ito na ako ay ulyanin, na ako ay nalilito, na hindi ko na alam ang ginagawa ko, na ako ay may sakit sa utak, na paluha ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, isang matinding galit. Kakatapos ko lang magpa-check up sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC noong nakaraang buwan. Malinaw ang sabi ng doktor ko doon. Malakas pa ako. Matalas pa ang isip ko. Wala akong demensya. Wala akong sakit sa utak. Pero heto ang papel. May pirma ng isang doktor na hindi ko naman kilala. At may pirma ko sa ibaba. Pinanotaryo pa. Ibig sabihin, legal ito sa mata ng batas, sa mata ng gobyerno. Ako ay isang matandang wala ng silbi. Napaupo ako sa inidoro na nakatakip ang takip. Nanghina ang mga tuhod ko, ang asawa ko, ang babaeng pinagkatiwalaan ko, ang babaeng minahal ko matapos mamatay si Elena. Siya pala ang may pakana nito. Plano niyang kunin ang lahat. Pera, bahay, dangal, at pagkatapos makuha ang lahat. Ikukulong niya ako sa Hacienda Kalinga dahil sa papel na ito. Wala akong magagawa. Siya ang masusunod. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng banyo. Nakita ko ang isang matandang lalaki. Maputi na ang buhok. Kulubot na ang balat. Pero ang mga mata ko ay gising na gising. Hindi ako baliw. Hindi ako ulyanin. At hindi ako papayag na tapakan nila ako ng ganito. Tinago ko ang mga papel sa loob ng aking coat. Inayos ko ang aking barong Tagalog. Huminga ako ng malalim. Lalabas ako, haharapin ko sila, pero kailangan kong mag-ingat dahil ngayon alam ko na, nasa loob ng pamamahay ko ang tunay na kaaway. Lumabas ako ng banyo. Ang ingay ng ballroom ay parang dagat na humahampas sa akin. Tawanan, clinting ng mga baso, musika ng orkestra. Dati, ang mga tunog na ito ay masaya. Pero ngayon, parang tunog na ito ng impyerno. Lahat sila ay nagkakasiyahan habang ang buhay ko ay guguho na. Naglakad ako pabalik sa aming mesa. Sinubukan kong maglakad ng tuwid, ng matatag. Kailangan kong ipakita na wala akong alam. Kailangan kong magpanggap. Pagdating ko sa mesa, nandoon si Cynthia. Nakaupo, nakangiti. Ang ganda-ganda niya tingnan. Pero ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang maskara. Sa likod ng mukhang anghel na iyon ay isang demonyo. "O Arturo, nandyan ka na pala," sabi niya. Tumayo siya at hinawakan ang braso ko. Dati, ang hawak na iyon ay mainit. Ngayon, parang posas, parang kadena. "May ipapakilala ako sa iyo," sabi ni Cynthia. Itinuro niya ang lalaking katabi niya. Isang lalaking nasa 50 anyos. Naka-Amerikana. Makintab ang buhok dahil sa gel. May suot na mamahaling relo. Ang ngiti niya ay parang ngiti ng isang salesman. Pila plastic. "Arturo, ito si Dr. Eduardo Manalo," sabi ni Cynthia. Siya ang tumutulong sa atin sa foundation. Napakagaling niyang doktor. Nanigas ako. Si Dr. Manalo. Ang pangalan sa peking dokumento. Ang doktor na nagsabing baliw ako. Ang lakas ng loob niya. Nandito siya sa harap ko. Kinakamayan ako na parang wala siyang ginawang masama. Inabot ko ang kamay niya. Pinisil ko ng madiin. Gusto kong iparamdam sa kanya ang galit ko. Nakita kong medyo nagulat siya sa higpit ng hawak ko. Tinitigan ko siya sa mata. "Dr. Manalo," sabi ko. Ang boses ko ay mababa pero matigas. Parang hindi pa tayo nakikita noon. Pero nakakapagtaka. Kasi nakita ko ang pangalan mo sa mga medical record ko. Biglang tumahimik sa mesa namin. Nawala ang ngiti ng doktor. Tumingin siya kay Cynthia. Si Cynthia naman ay hindi natinag. Mabilis siyang kumilos. Hinawakan niya ang balikat ko at tumawa siya ng mahina. Isang tawa na parang naaawa sa akin. "Hay naku, Arturo," sabi ni Cynthia. Ang boses niya ay malambing pero may halong pangmamaliit. "Nakalimutan mo na naman? Ilang beses na kayong nagkita ni Dr. Manalo. Pumunta tayo sa klinika niya noong isang linggo. Naaalala mo ba?" Napatingin ako kay Cynthia. "Hindi tayo pumunta sa klinika niya," sabi ko ng mariin.
Nasa bahay lang ako noong isang linggo. Umiling-iling si Dr. Manalo. Naglagay siya ng ekspresyon ng pag-aalala sa mukha niya. Ganyan talaga ang epekto ng kondisyon niya, Mrs. Reyes, sabi ng doktor kay Cynthia. Ang mga memorya ay naghahalo-halo. Minsan, akala nila hindi nangyari ang isang bagay kahit nangyari naman talaga. Ito ang tinatawag na confabulation. Tumingin sa akin ang doktor. Parang kinakausap niya ang isang bata. Ginoong Reyes, huwag po kayong mag-alala. Nandito kami para tulungan kayo. Ang pagkalimot ay normal sa lagay ninyo. Nag-init ang ulo ko. Ito ang tinatawag na gaslighting. Pinalalabas nilang ako ang mali. Pinalalabas nilang ako ang may diferensya sa utak. Gusto nilang pagdudahan ko ang sarili kong alaala. Gusto nilang maniwala ako na baliw ako. Para kapag nagsalita ako, walang maniniwala sa akin. Wala akong sakit, sabi ko. Medyo napalakas ang boses ko. Napatingin ang mga tao sa kabilang mesa. Hinawakan ni Cynthia ng mahigpit ang kamay ko. Masakit ang kuko niya sa balat ko. Shh, saway niya. Arturo, huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya. Ang daming tao. Bumulong siya sa akin. Pero ang bulong niya ay puno ng banta. Uminom ka ba ng gamot mo? Sabi ko naman sa iyo, di ba? Kapag hindi ka umiinom ng gamot, nagiging paranoid ka. Nag-iisip ka ng kung ano-ano. Wala naman akong iniinom na gamot. Wala akong sakit. Pero sa sandaling iyon, nakita ko ang tingin ng mga tao sa paligid. Nakatingin sila sa akin ng may awa. Tingin na para sa isang matandang ulyanin na nag-iiskandalo. Tingin na para sa isang lolo na hindi na alam ang ginagawa. Nanalo sila sa round na ito. Nakuha nila ang simpatiya ng mga tao kung magwawala ako dito. Lalo lang nilang mapapatunayan na baliw ako. Lalo lang mapapadali ang pagkulong nila sa akin. Kinuyom ko ang aking kamao sa ilalim ng mesa. Kailangan kong magtimpi. Hindi ko sila matatalo dito. Hindi sa teritoryo nila. Kailangan kong umalis. Arturo, sabi ni Cynthia. Bumalik na ang matamis na ngiti sa mukha niya. Malapit nang tawagin ang pangalan mo para sa speech. Ayusin mo na ang sarili mo. Gusto mo bang samahan ka ni Doktor? Manalo sa entablado? Para kung sakaling malito ka, aalalayan ka niya. Tiningnan ko siya. Gusto niya akong ipahiya sa harap ng lahat. Gusto niyang ipakita sa lahat na kailangan ko ng alalay, na mahina na ako, para kapag nawala ako bukas, iisipin ng mga tao na dinala lang ako sa ospital para magpagaling. Hindi, sabi ko. Tumayo ako. Hindi ako magtatalumpati. Nagbago ang mukha ni Cynthia. Anong sinasabi mo? Nakaschedule ka. Hinihintay ka nila. Aalis na ako, sabi ko. Kinuha ko ang tungkod ko. Masama ang pakiramdam ko. Uuwi na ako. Mabilis na tumayo si Cynthia at Dr. Manalo. Hinarangan nila ako. Hindi pwede, Arturo, sabi ni Dr. Manalo. Ang boses niya ay seryoso na. Sa kondisyon mo ngayon, hindi ka pwedeng umalis ng mag-isa. Baka kung saan ka makarating. Delikado. Ihahatid na kita, sabi ni Cynthia. Hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit, parang sipit ng alimango. Sasama kami ni Dr. Manalo. Dadalhin ka namin sa Heroes Haven para maobserbahan ka ngayong gabi, para sa safety mo. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Kapag sumama ako sa kanila ngayon, hindi na ako makakalabas ng buhay. Dadalhin nila ako sa Hacienda Kalinga, at doon na magtatapos ang buhay ko. Binawi ko ang braso ko ng malakas. Huwag mo akong hawakan, sigaw ko. Nagulat sila. Ginamit ko ang pagkakataon para maglakad palayo. Mabilis. Kahit sumasakit ang tuhod ko. Lumabas ako ng ballroom. Pumunta ako sa lobby ng hotel. Doon ko nakita ang sinasabi ng matanda sa may pintuan ng hotel. May dalawang lalaki na nakatayo. Malalaki ang katawan, nakabarong pero halatang hindi sila bisita. Kitang-kita ang bukol sa kanilang tagiliran, baril, mga goons, mga bata-bata ni Cynthia. Nakatingin sila sa akin. Naghihintay ng senyales. Kung lalabas ako sa main entrance, dadakpin nila ako, isasakay sa van, at tapos na ang lahat. Naalala ko ang sinabi ng matanda sa banyo. Dumaan ka sa service exit, sa likod ng kusina. Tumalikod ako. Naglakad ako papunta sa direksyon ng mga banyo. Pero sa halip na pumasok sa CR, pumasok ako sa isang pinto na may nakasulat na Authorized Personnel Only. Ito ang daanan ng mga waiter. Ang amoy ng pagkain ay sumalubong sa akin. Bawang, sibuyas, mantika, ang ingay ng mga kaldero at kawali.
Ang mga waiter at cook ay nagulat nang makita ako. Isang matandang nakabarong sa loob ng kusina. "Sir, bawal po dito," sabi ng isang chef. "Pasensya na, iho," sabi ko. Nagpatuloy ako sa paglakad. Nawawala lang. Saan ba ang labasan sa likod? Itinuro niya ang isang pinto sa dulo. Lumabas ako doon. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin at ambon. Nasa loading dock ako. Amoy basura. Madilim. Pero ito ang pinakamagandang tanawin na nakita ko ngayong gabi. Dahil walang goons dito, malaya ako. Naglakad ako ng mabilis sa iskinita. Basa na ang sapatos ko. Basa na ang laylayan ng barong ko. Pero hindi ako tumigil. Kailangan kong makalayo. Kailangan kong hanapin ang matandang iyon. Sinundan ko ang direksyon na sinabi niya. 2 kanto. Isang lumang tapsilogan. Nakita ko ang ilaw ng karinderya. Tapsilogan ni Mang Juan. Luma na ito. Medyo madilim. Walang masyadong tao. Pumasok ako. Ang amoy ng sinangag at tapa ay humalo sa amoy ng ulan sa dulong mesa. Nakita ko siya. Ang matandang nagbigay ng sobre. May 2 tasa ng kape sa harap niya. Umuusok pa. Tumingin siya sa akin. Tumango siya. "Mabuti naman at nakinig ka, Arturo," sabi niya. "Akala ko isa ka sa mga matitigas ang ulo na uuwi pa rin sa asawa nila." Umupo ako sa tapat niya. Hinihingal. Basa ng ulan. Nanginginig sa takot at galit. "Sino ka ba?" tanong ko. "Ako si Kapitan Roberto Castillo," sagot niya. Inabot niya sa akin ang kape. "Inumin mo ito, kapeng barako. Pampatapang. Dahil kailangan mo ng tapang para sa mga maririnig mo." Humigop ako ng kape. Mainit, mapait. Pero gumising ito sa diwa ko. Tinitigan ko ang lalaking nasa harap ko. Kapitan Roberto Castillo. Mukha siyang kagalang-galang kahit luma ang suot niya. May tatak ng Philippine Navy ang kanyang sombrero na nakapatong sa mesa. "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ko. "At paano mo nakuha ang mga dokumento ko?" Huminga ng malalim si Kapitan Berting. Ang mukha niya ay puno ng lungkot dahil pareho tayo ng kwento, Arturo. Pero mas maswerte ka kasi buhay ka pa. May kinuha siyang litrato mula sa pitaka niya. Litrato ng isang lalaking nakangiti. Nakauniforme din ng sundalo. "Ito ang kapatid ko," sabi niya. "Si Francisco." Kiko ang tawag namin sa kanya. Veterano din. Biyudo. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Namatay siya 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa loob ng Hacienda Kalinga. Nanlamig ako. Ang foundation na pinaglipatan ng pera ko. "Ang asawa mo," patuloy ni Berting. Ang boses niya ay may halong galit. "Si Cynthia. Hindi yan ang una niyang pangalan. Dati siyang Patricia. Bago yun, Teresa. Pabago-bago siya ng pangalan. Pero isa lang ang tawag namin sa kanya. Ang Black Widow." Napakurap ako. "Black Widow? Isang scammer?" "Higit pa sa scammer, Arturo," sabi ni Berting. "Isa siyang predator. Nambibiktima siya. Ang target niya ay mga tulad natin. Matatanda. Veterano. Biyudo. May pera pero malungkot. Walang kasama sa bahay. Walang anak na nagbabantay. Ang modus niya ay laging pareho," paliwanag ni Berting. "Magpapanggap na volunteer, makikipagkaibigan, magpapakita ng malasakit na matagal na nating hindi nararamdaman. Tapos kasal agad. Kapag kasal na, unti-unti kanyang ilalayo sa mga kaibigan mo. Sasabihin niya na siya na ang bahala sa lahat. Sa pera, sa gamot, hanggang sa wala ka ng kontrol. Tapos papasok si Dr. Manalo," dugtong ko. Naalala ko ang mukha ng doktor kanina. "Tama," sabi ni Berting. "Gagawa sila ng peking medical record. Palalabasin nilang ulyanin ka. Gamit ang power of attorney, ipapasok ka nila sa Hacienda Kalinga. Sasabihin nila sa mga tao na charity home ito para sa mga veterano. Pero ang totoo, kulungan ito." Napayukom ako ng kamao. "Anong ginagawa nila sa loob?" "Pinapainom kayo ng gamot," sagot ni Berting. "Gamot na pampahina ng isip. Pampatulog. Para hindi kayo makalaban. Habang nasa loob kayo, unti-unti nilang ibebenta ang mga ari-arian nyo. Ang bahay, ang lupa, ang stocks, lahat." Ganoon ang nangyari kay Kiko. Nanginginig ang boses ni Berting. Nung nalaman ko, huli na ang lahat. Nasa loob na siya. Sinubukan kong ilabas siya. Nagpunta ako sa pulis, sa DSWD. Pero hawak ni Cynthia ang mga papel. Legal lahat. Siya ang guardian. Wala akong nagawa. Namatay si Kiko na mag-isa.
May luhang tumulo sa mata ni Berting. Sabi nila heart failure. Pero alam ko, namatay siya sa lungkot. At sa sama ng loob, hinawakan ni Berting ang kamay ko. Arturo, hindi lang ikaw. May 12 pang veterano ang nandoon ngayon. Buhay pa pero parang patay na. Kinukuha ang pera nila habang nakatunganga sila sa pader. 12? Bulong ko. Diyos ko po. Ang plano nila sa iyo, sabi ni Berting. Dudukutin ka sana nila ngayong gabi pagkatapos ng speech mo. Magkakaroon ka daw ng episode. Magwawala ka kunwari dahil sa gamot na ihahalo nila sa inumin mo. Tapos isasakay ka nila sa van papuntang hacienda. Bukas paggising mo, nakatali ka na at hindi ka na makakalabas. Napahawak ako sa leeg ko. Parang naramdaman ko ang sakal ng kapalaran. Muntik na, kung hindi dahil sa sobre. Kung ininom ko ang tubig kanina, baka wala na ako ngayon. Paano mo nalaman lahat ng ito? Tanong ko. Paano mo nakuha ang mga dokumento ko? Ngumiti ng mapait si Berting. May konsensya pa rin ang ibang tao, Arturo. Ang notary public na ginagamit ni Cynthia. Napansin niya na puro matatandang veterano ang pinapapirma. Puro donation sa foundation. Natakot siya. Hinanap niya ang pamilya ng mga naunang biktima. Nahanap niya ako. Kaya kita binigyan ng babala, sabi niya. Dahil ayaw kong may mamatay na namang kapatid sa serbisyo, tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan pa rin. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Ang asawa ko ay isang kriminal. Ang buhay ko ay nasa panganib. Pero higit sa lahat, may mga kasamahan ako sa Hacienda Kalinga na naghihintay ng tulong. Anong gagawin natin, Kapitan? Tanong ko. Nawala na ang panginginig ng boses ko. Bumalik na ang boses ng dating sundalo. Hindi natin sila pwedeng hayaan. Tumango si Berting. Tama, hindi tayo tatakbo. Lalaban tayo. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ebidensya na magpapakulong sa kanila habang buhay. Nasaan ang ebidensya? Nasa bahay mo, sagot ni Berting. Nasa laptop ni Cynthia. Ang listahan ng lahat ng ninakaw niya. Ang ledger. Kung makukuha natin yon, tapos na ang maliligayang araw ng Black Widow. Tumingin ako sa kanya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong bumalik sa bahay na iyon. Sa lungga ng ahas. Handa ka ba, Arturo? Tanong ni Berting. Inubos ko ang kape ko. Tumayo ako. Inayos ko ang aking barong. Handa na ako, Kapitan, para kay Kiko at para sa aming lahat. Nakatulala ako sa kawalan habang nakaupo sa loob ng tapsilogan. Ang ulan sa labas ay lumalakas. Parang nakikisama sa bagyo na nararamdaman ko sa aking dibdib. Si Kapitan Roberto Castillo o Berting kung tawagin ng mga kaibigan niya, ay seryosong nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang bakal, walang takot, pero may halong pag-aalala. Arturo, basag niya sa katahimikan. Alam kong mahirap ang hihilingin ko sa iyo, pero ito lang ang paraan. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng pritong bawang at kape ay pumapasok sa ilong ko, pero hindi ko ito malasahan. Ang lasa sa bibig ko ay takot at galit. Kailangan mong bumalik sa bahay na iyon, sabi ni Berting. Kailangan mong bumalik sa lungga ng ahas. Napailing ako. Babalik? Gusto nila akong patayin, Berting. Gusto nila akong ikulong. Kung babalik ako doon, para ko na ring isinuko ang sarili ko. Hindi ka susuko, mabilis na sagot ni Berting. Hinawakan niya ang braso ko. Ang hawak ng isang sundalo sa kapwa sundalo. Lulusob ka. Pero hindi gamit ang baril, kundi gamit ang utak. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa, sa gitna naming dalawa. Ang ledger, bulong niya. Ang listahan ng lahat ng pera, lahat ng pangalan ng biktima. Lahat ng ebidensya na magpapatunay na peke ang foundation nila. Nasa laptop ni Cynthia ang original file, nasa loob ng master bedroom ninyo o sa home office niya. Kailangan nating makuha ang kopya ng file na iyon. Kapag nakuha natin yon, tapos sila. Makukulong sila habang buhay. At maililigtas natin ang 12 veterano na nasa Hacienda Kalinga ngayon. Tinitigan ko ang USB. Napakaliit na bagay. Pero dito nakasalalay ang buhay ng maraming tao. Kasama na ang buhay ko. At ang dangal ng pamilya ko. Paano ko gagawin yon? Tanong ko. Bantay sarado ang bahay. May mga goon siya. At nandoon si Dr. Manalo. Ngumiti ng mapait si Berting. Gagamitin mo ang sandata na binigay nila sa iyo. Ang sabi nila, ulyanin ka 'di ba? Sabi nila may demensya ka?
Pwes, panindigan mo. Kumunot ang noo ko. Magpapanggap ako? Oo, sabi ni Berting. Umuwi ka. Magmukha kang kawawa. Magmukha kang litong-lito. Humingi ka ng tawad. Sabihin mo hindi mo alam kung bakit ka umalis sa hotel. Sabihin mo natakot ka lang. Palabasin mo na tama sila. Naintindihan ko na ang plano. Isa itong klasikong Trojan horse. Papasukin ko ang kampo ng kalaban sa pamamagitan ng pagsuko kunwari kapag naniwala silang wala na akong laban. Kapag naniwala silang kontrolado na nila ang utak ko, ibababa nila ang kanilang depensa, magiging kampante sila. At kapag tulog na ang lahat, saka ako aatake. Napakapanganib nito, sabi ko. Pero sa loob-loob ko. Naramdaman ko ang pagbabalik ng aking dugo, ang dugong marine, ang dugo ng Scout Ranger. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Ang adrenaline bago ang isang misyon. May password ako sa laptop niya, sabi ni Berting. Nakuha ko noong minsanang nag-espiya ako sa bintana nila habang nagtatype siya. Isinulat ko dito sa papel. Inabot niya sa akin ang isang kapirasong papel at ang burner phone. Itago mo to. Kapag nakuha mo na ang files, tumawag ka agad. Hihintayin kita sa labas ng village ninyo kasama ang NBI. Kinuha ko ang mga gamit. Itinago ko sa medyas ko ang USB. Ang papel at telepono ay itinago ko sa lihim na bulsa ng aking brief. Kailangan kong maging maingat. Kapag kinapkapan nila ako at nakita ito, patay ako. Arturo, sabi ni Berting bago ako tumayo. Tandaan mo, ang pinakamagaling na artista ay hindi yung umiiyak, kundi yung kayang magpapaniwala sa kalaban na tanga siya. Ibaba mo ang pride mo ngayong gabi. Para bukas, makuha mo ulit ang dangal mo. Tumango ako. Isinuot ko ang aking coat. Lumabas ako sa ulan. Hindi na ako ang matandang natatakot kanina. Ako na ulit si Colonel Arturo Reyes at papunta na ako sa pinakamahirap na laban ng buhay ko. Ang laban sa loob ng sarili kong tahanan. Ang biyahe pa uwi ay parang napakahaba. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng kotse ay parang orasan na tumitiktak. Palapit ng palapit sa panganib. Nang makita ko ang gate ng aming village sa Alabang, bumilis ang tibok ng puso ko. Dito ako nakatira ng 50 taon. Dito lumaki ang anak ko. Pero ngayon, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa teritoryo ng kaaway. Nakita ko ang ilaw sa aming bahay. Bukas pa lahat. May 2 itim na SUV na nakaparada sa tapat. Ang sasakyan ng mga bata-bata ni Cynthia. At ang sasakyan ni Dr. Manalo, hinihintay nila ako. Ipinark ko ang aking kotse. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Arturo. Ikaw ay ulyanin. Ikaw ay lito. Ikaw ay mahina. Pinabagsak ko ang aking balikat. Ginulo ko ng kaunti ang aking buhok. Pinalamlam ko ang aking mga mata. Binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas ng dahan-dahan. Hila-hila ang aking paa. Pagbukas ko ng pinto ng bahay, agad silang sumalubong. Si Cynthia, si Dr. Manalo, at 2 lalaking malalaki ang katawan na nakatayo sa may hagdan. Arturo, sigaw ni Cynthia. Tumakbo siya palapit sa akin. Niyakap niya ako. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Dati, ang amoy na ito ay nagpapakalma sa akin. Ngayon, gusto kong masuka. Saan ka ba nanggaling? Umiiyak na tanong niya. Pero alam kong luha ng buwaya yon. Nag-alala kami ng sobra. Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Pinilit kong magtubig ang aking mga mata. Hindi ko alam, sabi ko. Ang boses ko ay mahina, nanginginig. Hindi ko alam, Cynthia. Natakot ako. Ang daming tao, ang ingay. Bigla na lang akong naguluhan. Tumingin si Cynthia kay Dr. Manalo. Nagkatinginan sila. Isang tingin na nagsasabing, gumagana. Hawak na natin siya. Lumapit si Dr. Manalo. Hinawakan niya ang pulso ko. Nagkunwari siyang tinitingnan ang pulso ko. Nakikita mo na, Mrs. Reyes. Ito ang sinasabi ko. Panic attack dulot ng demensya. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Mabuti na lang at nakauwi siya. Pasensya na, sabi ko. Yumuko ako. Nagpapakumbaba. Pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya. Pagod lang siguro ako. Gusto ko nang magpahinga. Hinaplos ni Cynthia ang mukha ko. Oo, mahal. Magpapahinga ka na. Pero bago yon, kailangan mong uminom ng gamot para kumalma ka, para makatulog ka ng mahimbing.
May inabot si Dr. Manalo na isang basong tubig at isang maliit na tableta, kulay asul. Alam ko kung ano ito. Sedative, pampatulog, pampawala ng lakas. Kung iinumin ko ito, hindi ako magigising mamaya. At bukas, nasa Hacienda Kalinga na ako. Kinuha ko ang gamot. Ang kamay ko ay nanginginig kunwari. Salamat doktor, sabi ko. Inilagay ko ang gamot sa bibig ko. Pero hindi ko nilunok. Iinipit ko ito sa ilalim ng dila ko. Isang teknik na natutunan ko noong bihag ako ng mga rebelde dekada na ang nakaraan. Uminom ako ng tubig. Lumunok ako ng malakas para makita nila ang galaw ng lalamunan ko. Ayan, sabi ni Cynthia. Mabuti na yan, umakyat na tayo. Inalalayan nila ako paakyat ng hagdan, parang bata. Pumasok kami sa kwarto. Pinahiga nila ako. Tinakpan ng kumot. Hinalikan ako ni Cynthia sa noo. Matulog ka na, Arturo. Bukas, magiging maayos na ang lahat. Aayusin natin ang buhay mo. Oo, Cynthia. Aayusin mo ang buhay ko sa pamamagitan ng pagtatapos nito. Pinatay nila ang ilaw. Lumabas sila ng kwarto. Narinig ko ang paglock ng pinto mula sa labas. Kinulong nila ako. Hinintay kong mawala ang mga yabag nila. Nang tahimik na, agad kong idinura ang tableta sa aking palad. Ang pait. Tinapon ko ito sa loob ng paso ng halaman sa tabi ng bintana. Humiga ako ulit. Nakadilat sa dilim. Ang puso ko ay kumakabog. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong maghintay hanggang sa himbing ng gabi. Dahil mamaya, ang ulyanin na matanda ay mawawala at ang sundalo ay babangon. 3:00 ng madaling araw. Ang oras ng mga magnanakaw. Ang oras ng mga multo. Tahimik ang buong bahay. Wala na akong naririnig na boses sa ibaba. Wala na ring tunog ng telebisyon. Bumangon ako ng dahan-dahan. Ang kama ay lumagitik ng kaunti. Tumigil ako at nakiramdam. Wala. Tulog na sila. Naglakad ako papunta sa pinto. Nakalock ito mula sa labas. Pero nakalimutan ni Cynthia na ako ang nag-design ng bahay na ito. Ang lock ng kwarto namin ay luma na. Kumuha ako ng isang paperclip mula sa drawer ng bedside table. Itinuwid ko ito. Sinundot ko ang butas sa seradura. Isang pihit. Click, bukas na. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa hallway. Tanging ang ilaw lang mula sa poste sa kalye ang nagbibigay ng liwanag. Naglakad ako ng nakayapak. Ayaw kong lumikha ng ingay ang tsinelas ko sa sahig na kahoy. Bawat hakbang ay maingat. Bawat paghinga ay pigil. Dumaan ako sa tapat ng guest room. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Narinig ko ang hilik. Si Dr. Manalo at ang mga goons ay doon natutulog. Kampante sila. Akala nila, tulog na ang lolo dahil sa gamot. Bumaba ako sa hagdan. Ang bawat baitang ay parang minamatyagan ako. 1, 2, 3. May tumunog na sahig, creak. Tumigil ako. Nanigas. Hinintay ko kung may gigising. 1 minuto ang lumipas. Wala. Tuloy. Nakarating ako sa home office ni Cynthia sa ibaba. Nakalock din ito. Pero alam ko kung saan niya tinatago ang susi. Sa loob ng isang peking libro sa bookshelf sa labas. Ang librong The Art of War. Napaka-ironic. Ginamit niya ang libro ng digmaan para itago ang susi ng kanyang krimen. Kinuha ko ang susi. Binuksan ang pinto. Pumasok ako at isinara agad ito. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Ginamit ko lang ang liwanag ng moonlight mula sa bintana. Nandoon ang laptop niya sa mesa. Nakapatay. Binuksan ko ito. Umilaw ang screen. Masakit sa mata ang liwanag. Hinarangan ko ito ng katawan ko para hindi makita sa labas. Nang hingi ng password, kinuha ko ang papel na bigay ni Berting. Queen Cynthia 1985. Ang kapal ng mukha. Reyna daw siya. Tinipa ko ang password. Enter. Bumukas. Hinanap ko agad ang file na sinabi ni Berting. Project Kalinga Ledger. Nandoon sa desktop. Binuksan ko ang Excel file. Tumambad sa akin ang katotohanan. Isang mahabang listahan ng mga pangalan. Mga pamilyar na pangalan. Mga veteranong nakasama ko sa mga reunion. Sa tabi ng pangalan nila ay ang mga halaga. 10 million, 20 million, 20 million. At ang status, liquidated na ubos na. O kaya naman, deceased, patay na. Hinanap ko ang pangalan ko. Nasa pinakababa. Arturo Reyes. Status, in progress.
Target assets, 60 million pesos. Note, for transfer to Hacienda Kalinga tomorrow. Nanginig ang buong katawan ko. Totoo nga, planado ang lahat. Ang pagpapakasal, ang paglalambing. Ang lahat ng ito ay para sa numerong ito, 60 milyon. Iyon lang ang halaga ko sa kanya. Kinuha ko ang USB mula sa medyas ko. Isinaksak ko sa laptop. Sinimulan ko ang copy. Ang bagal ng loading bar. 10%, 20%. Bilis. Parang ang bagal ng oras. Pinawisan ako ng malamig. Bawat tunog ng hangin sa labas ay akala ko yabag ng tao. 50%, 80%, 99%. Copy complete. Hinugot ko ang USB. Nakahinga ako ng maluwag. Hawak ko na. Hawak ko na ang buhay ni Cynthia. Hawak ko na ang katarungan. Isasara ko na sana ang laptop nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto, nakakabulag. Napapikit ako, pagmulat ko. Nakatayo sa pintuan si Cynthia. Naka-nightgown, gulo-gulo ang buhok. Pero gising na gising ang diwa at may hawak siyang baril. Ang baril ko. Ang lumang .25 caliber ko na nakatago sa safe. Arturo, sabi niya, wala na ang lambing. Wala na ang pagpapanggap. Ang boses niya ay malamig, parang yelo. Akala ko ba natutulog ka na? Tumingin siya sa kamay ko na may hawak na USB. Ngumiti siya. Pero hindi umabot sa mata. Masama yan, honey. Masama ang nagnanakaw ng hindi sayo. Dahan-dahan akong tumayo. Itinago ko ang USB sa loob ng kamao ko. Hinarap ko siya. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Alam na niya. Alam ko na. Hindi sa akin? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag. Wala nang panginginig. Pera ko to. Cynthia. Buhay ko to. Ikaw ang magnanakaw. Tumawa siya. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Pera mo? Arturo, matanda ka na. Malapit ka nang mamatay. Ano pang gagawin mo sa pera? Ibibigay sa anak mong nasa Dubai na hindi ka naman dinadalaw? Mas mabuti pang mapunta sa akin. At least ako, nag-enjoy ka habang kasama ako, di ba? Nag-enjoy? Dumura ako sa sahig. Pandidiri ang nararamdaman ko sa iyo. Isa kang ahas. Isa kang walang hiya. Nagbago ang mukha niya. Naging demonyo. Walang hiya? Ako pa ang walang hiya? Binigyan kita ng masayang huling taon. Tanda. Kung sumunod ka lang sana sa plano, namatay ka sana ng payapa sa hacienda. Walang sakit. Walang gulo. Pero matigas ang ulo mo. Sumigaw siya. Eduardo, gising! Gisingin mo ang mga tao, alam na ng matanda. Narinig ko ang kalabog sa itaas. Gising na sila. Pabababa na sila. May ilang segundo lang ako. Itinutok ni Cynthia ang baril sa akin. Akin na yan. Ibigay mo sa akin ang USB. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa baril. Alam kong hindi siya marunong gumamit niyan. Nanginginig ang kamay niya. Pero sa lapit na ito, tatamaan pa rin ako. Gusto mo ito? Sigaw ko. Kunin mo. Sa halip na ibigay ang USB, hinablot ko ang laptop sa mesa. Ginamit ko ang buong lakas ko. Ang lakas na inipon ko mula sa galit. Ibinato ko ang mabigat na laptop papunta sa kanya. Ah! Napasigaw siya at umiwas. Bumagsak ang laptop sa pader at nagkawatak-watak. Pumutok ang baril. Bang! Pero dahil umiwas siya, tumama ang bala sa kisame. Hindi ko na hinintay na makabawi siya. Tumakbo ako papunta sa bintana. Ito ay bintanang salamin na floor to ceiling. Kumuha ako ng mabigat na estatwa sa gilid at ibinato ito sa salamin. Basag. Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang musika sa akin. Ang lamig ng hangin at ulan ay pumasok sa kwarto. Hulihin niyo siya, sigaw ni Cynthia. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang goons. Wala nang oras para mag-isip. Tumalon ako palabas ng bintana. Nasa ikalawang palapag ang office dahil split level ang bahay namin. Mataas. Pero may trellis o balag ng bougainvillea sa pader. Kumapit ako sa mga baging. Ang mga tinik ng bougainvillea ay bumaon sa palad ko. Masakit, parang tinutusok ng karayom. Pero hindi ko ininda. Bumaba ako ng mabilis. Gaya ng pagbaba ko sa lubid nung ranger pa ako. Kahit sumisigaw ang rayuma sa tuhod ko, kahit dumudugo ang kamay ko. Barilin nyo, barilin nyo. Sigaw ni Cynthia mula sa bintana. Bumitaw ako noong malapit na sa lupa. Bumagsak ako sa damuhan. Gumulong ako para hindi mabali ang buto ko. Ang balikat ko ay tumama sa bato. Napangiwi ako sa sakit. Pero tumayo ako agad. Tumakbo ako papunta sa gate
Ang ulan ay bumubuhos, hinuhugasan ang dugo sa kamay ko. Narinig ko ang pagtakbo ng mga goon sa likod ko. Tigil! Huwag kang kikilos. Hindi ako tumigil. Nakarating ako sa kotse ko. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang susi sa bulsa. Nasaan na? Nasaan na? Ayun! Binuksan ko ang pinto. Sumakay ako. Ini-start ko ang makina. Umungol ang makina ng lumang Toyota ko. Isang guon ang humarang sa harap ng kotse. May hawak na baril. Tinapakan ko ang silinyador. Wala akong pakialam. Kung gusto niyang magpasagasa, sige lang. Umilag siya noong nakita niyang hindi ako hihinto. Pinaandar ko ang kotse palabas ng gate ng village. Binangga ko ang boom barrier ng guardhouse. Nagkagulo ang mga gwardya, pero nakaalis na ako. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko si Cynthia na nakatayo sa ulan sa labas ng bahay. Basang-basa. Sumisigaw. Maliit na lang siya ngayon. Papalayo na ako. Hawak ko ang manibela ng mahigpit. Dumudugo ang kamay ko. Masakit ang buong katawan ko. Umiiyak ako. Pero nakangiti ako. Kinuha ko ang burner phone. Tinawagan ko si Berting. Berting, sabi ko. Hinihingal. Nakuha ko na. Papunta na ako diyan. Ayos ka lang ba, Arturo? Tanong niya. Buhay ako, Berting, sagot ko. Buhay na buhay. Tapos na ang pagiging biktima. Ako naman ang maniningil. Nasa akin ang ebidensya. At sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ng Black Widow. Madaling araw na nang makarating ako sa tagpuan. Ang ulan ay tumila na rin sa wakas. Tanging ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ang naiwan. Huminto ako sa tapat ng isang maliit na gusali sa labas ng lungsod. Doon, naghihintay si Berting. Kasama ang ilang mga lalaking nakabarong at may mga badge sa dibdib. Ang NBI, ang National Bureau of Investigation. Nang bumaba ako ng kotse, naramdaman ko ang lahat ng pagod. Ang hapdi ng mga sugat sa aking kamay, ang kirot ng aking balikat, at ang bigat ng aking puso. Inabot ko kay Berting ang USB, ang maliit na bagay na naging susi ng aking kalayaan. Nakuha ko na, Berting, sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Nasa loob niya ng lahat. Ang mga pangalan, ang mga halaga, ang katotohanan. Tumingin si Berting sa akin. May paghanga sa kanyang mga mata. Salamat, Arturo. Hindi mo lang iniligtas ang sarili mo. Iniligtas mo ang marami pang iba. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sa loob lamang ng ilang sandali, narinig ko ang ugong ng mga sirena. Ang mga sasakyan ng NBI ay mabilis na tumakbo papunta sa dalawang direksyon. Ang isa ay papunta sa bahay ko sa Alabang at ang isa ay papunta sa Laguna, sa Hacienda Kalinga. Sumama ako sa kanila. Gusto kong makita ang wakas. Gusto kong masaksihan ang katarungan. Nang makarating kami sa Hacienda Kalinga, akala mo ay isang marangyang subdivision ang iyong papasukan. May malaking gate, may mga magagandang bulaklak. Pero sa likod ng mga pader na iyon, nakahulog ang mga luhang walang nakakarinig. Sinalakay ng mga awtoridad ang lugar. Nagkagulo ang mga bantay. Nakita ko si Dr. Eduardo Manalo. Sinusubukan niyang tumakas sa likod na pinto. Dala ang isang bag na puno ng pera at mga pasaporte. Pero huli na siya. Pinadapa siya sa lupa. Pinusasa ng mga kamay na dati ay ginamit niya para pumirma ng mga peking dokumento. At si Cynthia. Naabutan siya sa loob ng aking bahay. Habang abala sa pag-iimpake ng aking mga mahahalagang gamit. Akala niya ay matatakasan niya ang batas. Pero nang makita niya ang mga operatiba, nang makita niya ako, nawala ang kanyang gilas, ang dating reyna. Ngayon ay isang kriminal na nakayuko at nakaposas. Pumasok kami ni Berting sa loob ng pasilidad ng Hacienda Kalinga. Doon, nadurog ang puso ko. Nakita ko ang 12 veterano, ang aking mga kapatid sa serbisyo. Sila ay nakaupo sa isang madilim na silid. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Tulala sa pader, amoy gamot ang buong paligid nang makita nila kami. Ang iba ay hindi man lang gumalaw. Ganoon katindi ang ginawa sa kanila. Ninanakawan na sila ng pera. Ninanakawan pa sila ng katinuan. Pero sa tulong ng mga ebidensyang nakuha ko, agad silang dinala sa totoong ospital. Doon ay sinuri sila ng mga totoong doktor. At dahan-dahan, inalis ang mga lason sa kanilang katawan. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ako sa gitna ng korte. Suot ang aking pinakamalinis na barong Tagalog. Hinarap ko ang babaeng minahal ko.
Hinarap ko ang babaeng nagtaksil sa akin. Sinubukan nilang palabasin na ako ay ulyanin pa rin. Sinubukan nilang sabihin na ang aking testimonya ay walang kwenta, pero hindi nila matalo ang katotohanan. Ang digital ledger sa USB, ang testimonya ng notary public, ang mga bank records, lahat ay malinaw. Ang hatol? Life imprisonment, habambuhay na pagkabilanggo para kay Cynthia Reyes at 20 taon para kay Dr. Manalo. Walang piyansa, walang palusot nang mabasa ang hatol. Tumingin ako sa langit. Elena, para sa atin ito, bulong ko. Naramdaman ko ang kapayapaan na matagal nang nawala sa aking buhay. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Berting sa Mulligan's Diner, umiinom ng mainit na kape. Nag-usap kami tungkol sa hinaharap. Nakuha mo na ang pera mo, Arturo, sabi ni Berting. Nakuha mo na ang bahay mo. Ano nang plano mo? Mag-travel? Mag-relax? Umiling ako. Tumingin ako sa mga kamay ko. May mga peklat pa rin mula sa gabing tumalon ako sa bintana. Mga peklat na nagsisilbing paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Hindi ko kayang mag-relax, Berting, sabi ko. Habang alam ko na marami pang Cynthia Reyes sa labas, marami pang mga lolo at lola na walang kalaban-laban, na tinatrato na parang basura ng sarili nilang pamilya o ng mga taong akala nila ay nagmamahal sa kanila. Doon nabuo ang aming misyon. Itinatag namin ang Castellano Reyes Foundation. Hindi ito isang nursing home, hindi rin ito isang negosyo. Isa itong advocacy group, isang pangkat na bumabantay sa karapatan ng mga matatanda. Getty Images. Nagtatrabaho kami kasama ang NBI at ang Integrated Bar of the Philippines. Tinuturuan namin ang mga matatanda kung paano makikilala ang mga scammer, kung paano iingatan ang kanilang mga titulo at bank accounts, at higit sa lahat, kung paano manindigan. Binisita ko si Danilo sa Dubai, o mas tamang sabihin na siya ang umuwi dito. Umiyak siya nang malaman ang lahat. Humingi siya ng tawad dahil wala siya sa tabi ko noong kailangan ko siya. Pinatawad ko siya dahil ang utang na loob ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa presensya at pagmamahal. Ngayon, sa tuwing gigising ako sa umaga, nararamdaman ko ang sigla. Hindi na ako ang matandang biktima. Ako ay isang sundalo muli. Ang uniforme ko ay hindi na tela, kundi ang aking paninindigan. Ang mensahe ko sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga kasabayan ko, sa mga lolo at lola na nararamdaman ang bigat ng edad, makinig kayo ng maigi. Ang puting buhok ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan. Ang mga kulubot sa ating balat, ito ay mapa ng ating mga laban na napanalunan. Huwag ninyong hahayaan na dahil lang sa ating edad, ay ituturing na tayong walang silbi. Huwag ninyong hahayaan na dahil lang sa ating pagtitiwala, ay nananakawan na tayo ng ating dignidad. Ang katapangan ng isang tao, lalo na ng isang sundalo, ay wala sa lakas ng kanyang bisig, wala sa bilis ng kanyang pagtakbo. Ang tunay na katapangan ay nasa tibay ng kanyang paninindigan, nasa linaw ng kanyang katuwiran, at nasa tapang na harapin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit, tumingin ako sa salamin bago ako umalis ng bahay ngayong hapon. Nakangiti ako. Ang bahay ko sa Alabang ay puno na muli ng liwanag. Hindi na ito isang bitag, isa na itong kuta. Isang kuta ng katarungan. Magkikita kami ni Berting mamaya sa diner. May bago kaming kaso. Isang veterano mula sa Pangasinan na mukhang binibiktima rin ng sarili niyang mga kamag-anak. Handa na ako. Handa na ang aking mga papeles. Handa na ang aking isip dahil hanggat may isang matandang inaapi. Hanggat may isang veterano na niloloko. Hindi ako titigil. Ako si Arturo Reyes. 70 taong gulang, veterano, at buhay na patunay na ang katarungan, kahit gaano man katagal, ay laging dumarating sa mga taong marunong lumaban. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay magsilbi itong babala at sana ay magsilbi itong inspirasyon. Huwag matakot. Huwag mawalan ng pag-asa dahil sa bawat gabi ng panloloko, may laging darating na umaga ng hustisya. God bless sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat.